Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi maialis ni Solomon ang tingin sa natutulog na si Courtney. Ilang oras na siya nakatayo sa harap nito at pinagmamasdan ito sa pagtulog, pero hindi pa rin siya nagsasawang tingnan ito. Makailang beses ito nagpabiling-biling sa higaan. Napangiti siya dahil 2 beses na nitong tinawag ang kanyang pangalan. Ilang oras na lang at kailangan na niyang umalis dahil puputok na ang sikat ng araw. Hindi dapat siya makita nito o ng sino man. Sa susunod na gabi na lang siya babalik. Babantayan niya ito para masigurong walang masamang mangyayari dito sa pagkakahimbing nito. Sooner than you think. Napangiti siya sa pangako niyang iyon dito. Too bad at hindi malalaman ni Courtney kung gaano kabilis ang soon na sinasabi niya rito. Wala siyang kakurap-kurap sa pagkakatitig sa magandang mukha nito. Gusto niyang hawakan ang malambot na balat nito, maramdaman ang init ng katawan nito, maamoy ang buhok nito at mahalikan ang mga labi nito. Pero hindi niya iyon magagawa, hindi niya iyon dapat gawin. Hinahangaan pa niya kagandahan nito nang bigla itong kumislot at tumilat. Siya ang unang nakita nito, natigilan ito at biglang napaupo. Nanlaki ang mga mata nito sa takot at kabiglaan. Walang pagmamadaling nilapitan niya ito at hinawakan sa kamay. Matulog ka na, mahal ko. Babantayan kita. Sol, bakit ka naririto? Binibisita ka sa iyong pag-iisa. Hindi niya nakontrol ang urge na haplusin ang buhok nito. Pagkatapos ay pinadaanan sa malambot na pisngi nito ang kanyang mga daliri. Hinawakan nito ang kanyang kamay at inihilig ang ulo nito roon. Gusto kitang makasama sa habang panahon, pabulong na sabi nito. Naririto ako palagi. Habang panahon, ngumiti ito at saka muling pumikit. Hinalikan nito ang kamay niya, parang bumaliktad ang sikmura niya, kasabay ng kakaibang pagnanasang bigla niyang naramdaman. Akin ka lang, Courtney. Oo, nag-angat ito ng muka at saka marahang ibinuka ang mapupulang labi nito. Habang panahon, Sol, nanginginig ang buong katawan nito habang isinusuko ang sarili sa kanya. Hindi na niya kayang pigilan ang kanyang sarili. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha nito at saka maingat idinampi ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Napakalambot at napakainit na mga labi nito. Nakadama siya ng panggigigil pero pinairal niya ang pagpipigil dahil sa kanyang lakas ay maaaring masaktan ito sa kanya. Baka bago pa niya namalayan ay nagkadurug-durug na ang malambot na katawan nito. Marahan niyang inilayo ang mga labi rito. Sleep, darling. Sleep now. Paggising mo, isang panaginip lang ang lahat ng ito. Ngumiti ito at saka unti-unting pumikit. Nakatulog na ito. Saka lang niya binitawan ang kamay nito at dahan-dahang lumayo rito. He was reeling from the surge of emotion na naramdaman niya mula sa halik at hawak nito. Hindi siya tao, pero bakit ganoon ang nararamdaman niya? Nanginginig siya sa napakalakas na emosyong na darama niya para dito. Para bang kayang arukin ng kanyang puso ang ibig sabihin na magagandang love poem at sonnet ni Shakespeare. Nais niyang maluha sa galak. Habang himbing na si Courtney ay nanatili siya nakaluhod sa harap nito at nakatingin sa mukha nito. Naninibago pa rin siya sa biglaang bugso ng damdamin niya para dito nang may naramdaman at naamoy siyang kakaiba. Parang mainit na hangin pumasok sa kanyang ilong ang amoy na iyon. Tulad iyon ng amoy na nakadikit kay Salvador. But it wasn't quite the same. Napatingin siya sa bintana. Doon ang gagaling ang amoy na iyon. Sa yungib. Tumayo siya at sumilip sa bintana. Palapit pa lang siya roon ay narinig na niya ang sigawan. Napakunot noo siya at saka mabilis na tumalon sa bintana. Tumakbo siya patungo sa yungib. Palakas ng palakas ang amoy na nagmumula roon. Nakita agad niya ang 2 katawan ng taong nakahanduse sa labas niyon.
Wakwak ang mga leeg at tuyo na ang sugat na animo-sinimot ang dugo ng mga ito. Vampira. Pumasok siya sa loob ng kuweba. Bawat daanan niya ay may nakabulagda. Gustong bumaliktad ang sikmura niya sa nakikita pero tumuloy pa rin siya sa pagpasok. 2 figura ang nakita niya nasa harap ng mga mommy. Binitbit ng mga ito ang 2 mommy. Nakasuot ng long sleeves na may mahabang hood ang mga ito kaya hindi niya makita ang muka. "Tumigil kayo!" sigaw niya. Natigilan ang 2 nilalang. Sabay lingon sa kanya nang waring kinikilatis kung ano siya. Naamoy na siya ng mga ito. Kinikilala lang kung anong uri siya. "Ibalik nyo yan! Ibalik nyo yan!" Humarang siya sa harap ng mga ito. Umangid ang isa sa mga ito. Nahulog ang hood mula sa mukha nito at noon niya nalaman na isa itong babae. Isang napakagandang babaeng matangkad at mahaba ang buhok. Ngunit nanilisik ang mga mata nitong tulad ng isang lobo. Namumula rin ang mga iyon na para mga bolang apoy. "Tumigil kayo!" Malakas na awat ulit niya. Sa halip na sundin siya, ay ibinato ng babae sa kanyang hawak na mommy. Saka tumitiling sinugod siya. Bahagya lang niya nakita ang pagtalilis ng kasama nito patungo sa pinto para itakas ang mga hawak na mommy. Pagsugod ng babae sa kanya, naiwasan niya ito. Pagkatapos ay mabilis sa sinundan niya ang kasama nito. Umaatungal sa galit ang babae nakikipagtuo sa kanya. Mabilis na humabol ito habang nasa likuran na siya ng kasama nito. Naabot niya ang isang mommy pero may tumalo sa likuran niya at dumausdos sila ng sabay sa sahig ng yungib. Hinarap niya ang babaeng vampira na pilit na inaabot ang leeg niya para kagatin. Bigla niyang naalala ang kwento kung paano pinapatay ang mga katulad nito. Buong lakas na hinawakan niya ang ulo nito at sinabunutan ito palayo sa kanya. Umatungal ito sa galit. Inaabot nito ang kanyang muka, partikular ang kanyang mga mata. Pero natakpan ng braso niya ang mga kamay nito at saka buong lakas na itinusok niya sa leeg nito ang kanyang pinagdikit-dikit na mga daliri. Pumalahaw ito. Tumayo ng patalikod habang nakahawak sa leeg nito na sinisimula ng agusan ng itim na dugo. Mabilis na tumayo siya at nilapitan ito. Kailangan niyang mabutas ng tuluyan ang leeg nito. Sa kanya ito dadalhin sa bahay nila para sunugin. Tumalikod ito sa kanya at tumakbo palabas ng yungib. Hindi na ito ganoon kaliksi kaya inabutan niya ito ng walang kahirap-hirap at sinuntok ng malakas ang ulo. Lumungay-ngay ito. Tumitili pa rin ito pero mahina na. Galit na galit ito sa ginagawa niya pero wala siyang balak na tigilan ito. Hinawakan siya nito at itinulak na malakas. Umitsa siya pabalik sa loob ng yungib. Sinamantala nito iyon para tumakbo palabas ng lagusan. Mabilis sa sinundan niya ito. Pagdating niya sa bunganga ng lagusan, wala na roon ang vampira. Nagpalinga-linga siya sa paligid pero hindi na niya nakita. Pwede ito magtago kahit saan at pumasok sa mga quarter at doon muna sumiksik. Walang katao-tao sa labas ng digging site. Walang waring nakakaalam na may bumisita na sa yungib at may nangyayari ng kaguluhan. Bigla niyang naisip ang makapangyarihang mahika pero hindi na niya gaanong pinansin. There would be time to think things over. Saka na iyon, inamoy niya ang hangin. Naroroon pa ang lansa ng dugong iniwan ng vampira. Mabilis sa sinundan niya ang amoy. Nakahinga siya ng bahagya na matunto na palayo iyon sa site. Tumalon siya ng mataas para sundan ang amoy. Ilang talon pang ginawa niya bago niya nakita mula sa ere ang 2 figurang mabilis at tumatakbo patungo sa direksyon kinatahak niya. Nakilala niya sina Samuel at Badong. Bumaba siya at sumabay sa paktakbo ng mga ito. Hindi sila nagpansinan. Tumakbo lang sila ng tumakbo hanggang sa makita nila na nasa kalsada ang mabilis na figura ng babaeng vampira. Hindi dapat makarating doon na vampirang iyon. Kailangan mamatay na iyon bago makarating sa mataong lugar. Tumalon ulit siya. Sumunod sa kanya si Badong habang nananatiling nasa lupa at tumatakbo si Samuel. Mas malakas ang talon ni Badong kaysa sa kanya. Nakita niya nang maglanding ito sa likod ng babaeng vampira na tumili na naman ng tumili. Hindi na ito nakatayo. Nang itaas si Badong ang ulo ng babaeng vampira, ay nakita nila ni Samuel ang butas sa leeg nito. Tila hindi ito makapaniwala habang tinitignan silang tatlo. "Tatlo?" Hirap na sabi ng vampira. "Saan ka galing? Sinong pinuno ninyo?"
tanong ni Samuel. Lumapit ito sa vampirang paubos na ang lakas. Biglang sagot ay humalakhak lang ang vampira. Nagsalita sa ibang lengguwahe si Samuel na sa hula niya ay Latin. Nakinig naman ng vampira. Sumagot din ito sa wikang Latin bago muling humalakhak. Matanda ang vampirang ito, sabi ni Badong mula sa pagkakapatong nito sa likod ng babae. Ang mabuti pa siguro ay iuwi natin siya bago tanungin kung sino siya at kung saan dinala ang kasama niya ang mommy. Mommy? Nakakunot noong tanong sa kanya ni Samuel. Napilitan siyang ikwento ang nangyari. Naiwan iyong isang mommy sa cave. Iyong kasama lang nito ang nakapagdala ng isa. Tinignan ni Badong ang vampira. Sol, mapapahamak ang mga tao sa bahay ninyo kapag dinala natin siya roon at natunto ng mga kasama niya ang lugar na iyon. Pero hindi tayo pwedeng umagahin dito. Ang mommy, saan ninyo dinala? Tanong ni Samuel nang balingan nito ang babaeng vampira na humalakhak lang ulit bilang tugon. Walang imik na naglabas ng lighter si Samuel. Hindi ka man mamatay, imanghihina ka sa gagawin ko. Walang kumontra sa kanila ni Badong sa balak gawin ni Samuel. Lumapit ito sa vampira at saka binuksan ang lighter. Nanlaki ang mga mata ng vampira, tumili at nagwala pero hindi pa rin ito na ipagpag si Badong na nasa likod pa rin ito. Saka naman may biglang lumipad sa likuran ni Badong. Bumaligtad ito mula sa likod ng babaeng vampira. Hinabol nila ito ni Samuel ng tingin. Nang balingan ulit nila ang babaeng vampira ay wala na ito. Nakita nilang bitbit ito ng isang nilalang na nakakapa na biglang tumalon sa malayo. Umaktong tatalon din si Samuel pero hinawakan niya ito at pinigilan. Papunta na sila sa bayan. Mahirap na kung doon pa tayo magkakagulo, sabi niya. Hindi nito itinuloy ang nais gawin. Lumapit sa kanila ang nakatayo ng si Badong. Hindi mo ba sila kilala, Samuel? Mga vampira sila. Hindi ko nga alam na may iba pang pamilya na bubuhay rito na tulad ng mga umampon sa akin. Ang akala ko, kami na lang ang naririto. Halatang naiinis na sabi ni Samuel. Napakunot noo si Solomon. Bakit nila gustong kunin ang mga mommy? Baka mga dati nilang kasama ang mga iyon. Sa pantahan ni Samuel. Posible. Anong gagawin natin ngayon? Babalik ba tayo sa campsite? Tanong niya. Hindi. Hayaan nating madatnan nilang ganoon kagulo ang site. Hindi sila tumutol ni Badong sa sinabi ni Samuel. Nagtaas siya ng tingin at saka nakita ang mapusyaw na liwanag sa silangan. Umaga na. Tumakbo na sila pabalik sa villa. Nakatayo sina Tio Anselmo, Romeo, Susan at Harper na animo ay may hinihintay na kalaban nang pumasok silang tatlo sa bakuran. Tumakbo si Harper sa kanya. Ano nangyari? Naramdaman namin dito. Pati nga sina Don Anselmo at Romeo ay napauwi. Nag-aalalang sabi ni Susan. Hindi makapagsalita ang Tio Anselmo niya. Gilalas na gilalas ito sa pagkakatingin sa dalawang kasama niya na walang ipinag-ibang hitsura sa kanya. Nakaupo si Pasiano Ilustre habang hawak niya ang isang gintong kopita. Kampante nakatingin siya sa bintana na marangyang silid niya sa loob ng kanyang mansyon sa Lilinggiwan. Napapalibutan iyon ng ilang ektaryang lupain na ginawa niyang plantasyon ng pinya. Madalas ay wala siya roon. Mas gusto niya ang buhay sa lungsod dahil mas mabilis ang oras doon kaysa sa probinsya, pero kailangan niya magtungo sa lugar na iyon 2 o 3 beses sa isang linggo. Narinig niya ang pag-ungol ni Francesca mula sa kama. Napangiti siya. Halos wala itong itira sa mga kasama nila tuwing umuuwi sila roon para kumain. Nakatayo na ito mula sa 4 na katawang hindi na tumitinag sa ibabaw ng kama. Wala itong saplot at nakatingin siya sa alindog nito. Ang kulay ng balat nito ay maputlang kulay ginto. Mahaba ang mukha nito at maganda. Waring lagi nangaakit ang mga mata at makipot ang hugis ng mga labi. Mahubog ang katawan nito. Hindi siya nagkamali nang piliin niya ito para gawing reyna niya sa unang beses pa lang na nakita niya ito. Umindayog ang katawan nito. Lumapit ito sa kanya at umupo sa kanyang hita. Bata ang mga nakuha mo ngayon, mahal ko. Sariwang-sariwa at malinamnam. Hinahalikan siya nito na mapusok habang sinasabi iyon. Binitawan niya ang kupita at niyakap niya ito. Tinugon niya ang halik nito. Parang ahas na lumingkis ito sa kanya nang buhatin niya ito para dalhin sa kama. Tatayo na sana siya nang biglang manikip ang kanyang dibdib. Tila nagliliyab ang kanyang puso at animo mahahati iyon sa maraming piraso.
Nabitawan niya si Francesca sa gulat na napatingin sa kanya. Pasyano? Pasyano! Akmang hahawakan siya nito sa balikat pero sinalag niya ito. Dinaklot niya na mahigpit ang kanyang dibdib. Naglabasan ang mga pangil niya. Humaba ang mga kuko niya at nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya, inasusunog ang kanyang puso. Bumagsak siya ng paluhod sa sahig. Nagkumbulsyon na matagal ang katawan niya bago iyon huminto. Nanatili siya nakahiga sa sahig. Alam niya kung ano mangyayari. Nakawala sina Giovanni at Ranzon. Hindi siya makapaniwala. Siniguro niya hindi na mangyayari iyon. Pero wala na nga ang mga ito sa yungib. Iyon lang ang dahilan na makapagdadala ng ganoong sakit sa kanya. Paano nangyari iyon? Tumayo na siya at hindi na pinansin si Francesca. Mabilis na pumasok siya sa banyo at nag-shower. Nakasunod sa kanya si Francesca na takang-taka sa biglang panlalamig niya. Aalis na agad tayo? Marami akong kailangang asikasuhin, Francesca. Babalik ka roon? Natigilan siya sa sinabi nito. Sasama ako. Tumigas ang mukha niya. Wala ka nang babalikan pa roon. Ayoko mahiwalay sa'yo. Sige, maghanda ka ng mga gamit mo. Tutulungan kita gaya ng dati, sabi nito at saka ngumiti. Pumasok na rin ito sa banyo at sumabay sa kanya sa pagkakabasa sa ilalim ng dutya. Sandali niya nakalimutan ang dapat nilang gawin. Nagising si Courtney sa isang masamang panaginip. Bumukas ang pinto ng quarters niya at pumasok doon ang daddy niya. Niyakap siya nito na mahigpit at nagpasalamat na ligtas daw siya. Bakit, Dad? Nagtatakang tanong niya. Kailangan mo nang umalis, Courtney. Sabi nito, kailangan mo munang umalis kasamang ibang tauhan sa site. Pansamantala ay ititigil muna ang paghuhukay dahil sa nangyari kagabi. Ano ang nangyari kagabi? Nang hilakbot siya na magkwento ito. Dad, ayokong umuwi. Hindi kita iiwan dito. Hinabol niya ito hanggang sa labas ng kanyang silid. Okay lang ako. Mas mapapanatag ako kung wala ka rito para hindi ako nag-aalala sa'yo. Sa tingin niya, ay tumanda ito ng mahigit 10 taon mula na huli niya makita ito na nagdaang araw. Dad, no, ayokong umalis dito. I can help. Kung walang matitira dito, sino ang tutulong sa'yo para ayusin ang mga relic na natigpuan natin? Walang titingin sa mga iyon. Ang ibang tao maiiwan dito. I don't think so. Tumigil ito sa paglalakad. Umagapay na siya dito. Dad, ayokong umalis. Ayokong mapahama ka. Higit sa kaligtasan ng kanyang ama, naisip niya na kapag umalis siya ay hindi na niya makikita si Solomon. Hindi yata niya kayang mahiwalay sa lalaki. Walang mangyayari sa akin dito. Huwag ka na muna makulit, Courtney. Tambak ang problema ko ngayon. Mamaya na ulit tayo mag-usap. Pinuntahan lang kita at tiniyak kung maayos ka. Dad, hindi na ito sumagot. Naglakad na ito na mabilis kaya hindi na siya sumunod. Hinabol na lang niya ito ng tingin at saka frustrated na bumalik sa kanyang silid. Naligo siya bago nagmamadaling lumabas ng quarters. May mga pulis, sundalo at ambulansya mula sa ospital ng mga bagon sa bayan at sa health center na nasa loob ng hasyenda. Walang makalapit sa cordoned area, ilang hakbang mula sa bunganga ng yungib. Lahat ay nagtatanong kung ano nangyari pero ay tila mahimbing tila walang makasagot niyon. Lahat ay tulog na nagdaang gabi kaya walang makuhang impormasyon ng mga pulis. Ang alam lang nilang lahat, ninakaw ang isa sa 2 mommy. May indikasyon ng paglalaban sa loob ng kuweba at naiwan na kabalandra ang mommy sa sahig ng kuweba. Pansamantala raw walang makakapasok sa loob niyon. Sa dami ng mga sundalo roon, pakiramdam niya ay may malaking gulong hinihintay ang mga ito para lang protektahan ang natitira pang relic na nasa loob pa rin ng kuweba. Obviously, wala nagtrabaho sa mga tauhan ng daddy niya. Nasa labas ang karamihan pero nakatunganga lang at nakatingin sa crime scene. Ang iba na wala sa labas ay nag-e-empake na ng mga gamit at gumagawa na ng mga arrangement para sa kanya-kanyang pag-uwi. Hinanap niya ang kanyang ama. Nakita niyang kasama nito ang ilang senior archaeologist sa site, pati na si Solomon at ilang unipormadong pulis at sundalo. Napatigil siya at napako ang tingin dito. Sa grupo nito, ito lang ang tila komportable kahit matindi ang sikat ng araw. Hindi ito nagpapawis at hindi rin nakakunot ang noo. Naalala niya ang kanyang panaginip tungkol dito. Dahilan upang bahagya siyang mapangiti. Maya-maya
Inaalala na naman niya ang dalawa pang lalaking kamukhang kamukha nito. Hindi niya nakikita roon ang dalawa. Hindi na rin bumalik si Badong gaya ng pangako nito na nagdaang araw. Nakapag-usap na kaya ang mga ito? Nagkalinawan kung sino at kung anong koneksyon ng mga ito sa isa't isa? Hindi iyon importante sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay naroroon si Solomon. Iniisip niya kung lalapit siya sa grupo ng mga lalaki nang biglang lumingon sa direksyon niya si Sol. Ngumiti ito at kumaway sa kanya. Saka sinanyasan siyang lumapit dito. Alanganing tumayo siya at tiningnan ito. Sa huli, ito ang humiwalay sa grupo at lumapit sa kanya. Parang huminto ang pintig ng puso niya nang tumabi ito sa kanya. Sinabihan kami ng mga pulis. Sabi nito, ang daddy mo. Besi siya, kaya ako na lang pinapunta niya rito. Nagpatawag kami ng mga sundalo at private guards na marunong sa ganitong klase ng pagbabantay. Dito muna sila titigil hanggang matapos ang investigasyon. Pinauuwi kaming lahat ni daddy. Pero iyan naman talaga ang dapat gawin. Ang mga krimen gaya nito ay malamang naabuti na ng ilang buwan bago matapos ang investigasyon. Hindi rin piho kung anong pwedeng gawin ng mga nagnakaw sa mga mommy at pumatay sa mga guard na naririto. Pinauuwi ako ni daddy. Ulit niya, is that so? Pero kung iyan naman ay makakabuti para sa iyo, ayokong iwan siya nag-iisa rito. Nag-aalala lamang siya para sa'yo. Nag-aalala rin ako para sa kanya. Kapag may nangyari sa'yo, ayoko siyang iwan. Ayaw kitang iwan. Nagtama ang mga mata nila. Courtney, hindi ko alam kung anong ginawa mo sa akin, Sol. Pero nang makita kita sa panaginip ko kagabi, umiling ito. You're just a child. 22 ka rin lang naman na. Naiiyak na sabi niya. Hindi mo naiintindihan. Alam ko na hindi mo ako papansinin. Tatawanan mo lang ako. Imposible makagusto ka sa akin ng isang tulad mo. Just let me be near you. Hindi ko kaya mawalay sa'yo. You're so wrong. Tugon ito. Hindi ka lang ganoon sa akin. Huwag mo akong paasahin, Sol. Alam ko naman, naiintindihan ko na hindi ako ang tipo ng babaeng papatulan mo. Look at you. The way you look. How rich you are. How powerful. Kung ganoon ang iniisip mo, bakit mo pa ito sinasabi sa akin? Just let me be. Please. Tulungan mo lang ako makumbinsi si Daddy na huwag niya akong paalisan dito. I want to stay. Hindi to sumagot at sa halip ay tiningnan lang siya. At the same time, nakita niya nag-iba ang kulay ng mga mata nito. It turned dark violet. Almost black. Paano mo nagagawa yun? Nagtatakang tanong niya. Ang ano? Nag-iibang kulay ng mga mata mo. No, binawi nito ang tingin sa kanya. Mabilis na hinawakan niya ang isang kamay nito. Malamig iyon. May kadigasan ng laman na animo sa isang patay na malapit na mag-rigor mortis. Ano ka? Nakakunot noong tanong niya. Nasisindak siya pero hindi niya ito mabitawan. Hindi ka ligtas dito. Paiwas na sagot nito. Pero ikaw taga dito ka. Dito sa lugar na minsang dinalaw ng mga stop it. Naglakad na ito palayo sa kanya. Sakalang niya napuna na nanginginig ang katawan niya at nanunuyo ang lalamunan niya. Hindi siya makahabol kahit gustuhin niya. Tinignan lang siya nito habang palayo ito. Noon lang sumagi sa isip niya na maaari hindi tao si Sol. Ang dalawang lalaking kamukhang kamukha nito. Ang hindi ka panipaniwalang kagwapuhan ng mga ito, pati ng kayamanan. Lumapit sa kanya si Misty, kaya napilitan siya makipag-usap dito. Pero naguguluhan pa rin siya sa pagkatao ni Sol. Ano ba talaga ito? Kailangan niyang malaman. Maingat na lumabas si Courtney mula sa quarters niya. Pasado 10:00 na ng gabi at tahimik na sa buong site. Marami nang nakaalis ng araw na iyon pero mahigit pa sa kalahati ang mga naiwan at kasalukuyang nasa loob ng kanya-kanyang quarters. Sumakay siya sa Cherokee Jeep at desididong kausapin si Sol. Gusto niyang malaman kung ano ito at kapag nalaman na niya, saka lang siya matatahimik. Hindi pa rin sila magkasundo ng daddy niya dahil sa desisyon niyang manatili sa site. Masyado itong abala maghapon kaya hindi na lang siya pinansin. Ngayon ay alam niyang wala ito sa site. Sumama ito sa mga pulis at hindi pa ito nakakabalik. Sakay ng jeep, nadaanan niya ang 5 sundalong nakabantay sa entrance ng site. Nagpaalam siya na susunduin niya ang kanyang ama sa police station
kaya siya pinayagan ng mga ito. Lumabas siya patungo sa main road. Binuksan niya ang dala niyang mapa ng bayan ng Bagon. Nakita niya nasa labas sila ng town proper. Nasa kabilang side ang Hacienda Bagon at sa dulo niyon ay naroroon ang nakahiwalay na Villa Bagon na nasa isang isla. Tila fort ang pagkakagawa sa villa. Hindi niya maiwasang isipin na marahil ay dahil iyon sa nangyari 100 taon nang nakalilipas. Walang katao-tao sa kalsada. Patay na ang mga ilaw sa mga bahay na nadaanan niya. Kahit ang town proper ay tahimik na. Siguro ay mabilis na kumalat ang balita sa nangyari sa archaeological site at base sa namanang takot mula sa mga ninuno ng taong bayan ay naiintindihan na niya kung bakit ng mga sandaling iyon ay mistulang ghost town ang bayan ng Bagon. Mas mabilis siyang nakarating sa malawak na hasyenda kaysa sa inaasahan niya. Sumampa siya sa sementadong kalsada na naghihiwalay sa main road. Napakalawak na taniman ng mais ang sumalubong sa kanya at tila wala iyong katapusan. Malamig ang hangin kaya nananayo ang mga balahibo niya. Isinara niya ang bintana ng sasakyan at hindi na nagbukas ng aircon. Nilakasan niya ang volume ng car stereo para maibsan ang kaba nagsisimula ng manahan sa kanyang dibdib. Hindi pa rin siya kumakalma nang makita niya nakatayong figura sa gitna ng kalsada. Matangkad ito at mas matangkad pa kaysa kay Sol. Mahaba ang puting buhok nito. Nakasuot ito ng mahabang trench coat na hindi akma sa klima ng lugar. Nang malapit na siya, isa kaniya nakita mga mata nito. Pula, he's not human. Iyon ang pumasok sa isip niya. Kasabay ng pangingilabot nang maalala niya ang mga mommy. Hindi siya huminto. Sa halip ay diniinan pa niya ang pagkakatapak sa silinyador at pinaharurot ang top speed ang sasakyan. Napatili siya nang maramdaman niya na parang bumangga siya sa isang poste at hindi sa isang tao nang daanan ito ng jeep. Nawalan siya ng kontrol sa lakas na impact niyon. Bumulusok pa ibaba sa mga mais ang jeep na sinasakyan niya. Pinilit niya kontrolin iyon pero hindi niya magawa. Huminto iyon na nakadive ang nguso sa pilapil. Binuhay niya ang makina pero hindi makakawala ang mga gulong niyon sa makapal na putik na kinabagsakan ng unahang parte ng sasakyan. Nagpanik na siya dahil hindi na siya makalayo sa lalaki na bangga niya pero nananatiling nakatayo. Paglingon niya sa bintana, nakita niya nakatingin ito sa kanya. Nanginginig ang buong katawan niya. Halos mapaiyak siya sa matinding takot. Tinapakan niya ng tinapakan ang gas sa pag-asang maiaahon siya kung may sapat na power ang sasakyan. Pero hindi iyon nangyari. Walang pagmamadaling naglakad ang lalaki patungo sa kinaroroonan niya. Come on! Come on! Tinapakan ulit niya ng mas mariin ang silinyador pero wala pa rin nangyari. Ilang hakbang na lang ang layo ng lalaki sa kanya. Naramdaman niya ang lamig ng pagdating nito. Napahinto siya sa ginagawa at napatulala na lang dito. May kakaiba itong kapangyarihang tila humahatak sa kanya para lapitan ito. Nang mas malapit na ito, ay napahawak siya sa pinto ng jeep. Nararamdaman niya na hindi siya kailangang pwersahin ng lalaki. Tumigil sa paghakbang ang lalaki. May ngiti na sa mga labi nito habang nakatuon pa rin sa kanya ang tila mga bolang apoy na mga mata nito. Itinaas niya sa pagkakalak ang pinto at saka hinawakan ng handle para buksan iyon ng dahan-dahan. Bumukas iyon at saka biglang pabagsak na sumara. Noon lang siya para nagising mula sa isang trance. May tumalon malapit sa pinto ng jeep at isinara iyon. Bumalik sa kasalukuyan ang kanyang diwa. Naramdaman niya may nag-aangat sa likod ng sasakyan at saka itinulak iyon sa direksyon ng kalsada. Nakita niya nakatayo si Sol sa harap niya. Pumapagitna ito sa jeep at sa lalaki nakasuot ng trench coat. Wala kaming kaaway sa inyo. You're not welcome here, sabi ni Sol. May gumambala sa amin, sabi ng lalaki. Hanapin mo sa ibang lugar ang gumambala sa inyo. Wala kang matatagpuan dito. Ibigay mo siya sa akin. Anang lalaki na bahagya siyang sinulyapan. Akin siya, sabi ni Sol sa matigas na tinig. Tinignan ito ng lalaki pagkatapos ay humalakhak. Kayang-kaya kitang durugin. Subukan mo. Napatingin ang lalaki sa magkabilang gilid nito nang marinig ang tinig na iyon. Naroroon sina Badong at Samuel. Wala kang makukuha dito.
Huwag mo na kaming gambalain pa, muling sabi ni Sol sa lalaki. Tinignan siya ng isa pang beses ng lalaki. Nagbawi ito ng tingin bago ngumiti kina Sol, Samuel at Badong. Wala nga ritong hinahanap ko. Hindi sumagot ang tatlo. Tumalikod ang lalaki at saka naglakad na palayo. Tinanaw ni Courtney ang lalaki hanggang sa lamunin ito ng dilim. Kung gaano ito kabilis sa dumating, ay ganoon din ito kabilis na nawala. Saka lang siya naging aware sa panginginig ng buong katawan niya. Nilapitan siya ni Sol. Courtney, tinignan niya ang may bahid ng pag-aalalang mukha nito. Naalala niya kung paano ito bigla na lang napunta roon at kung bakit natakot dito ang lalaking alam niyang hindi tao. Natatakot siya sa mga nangyayari. Pero hindi ba't iyon naman ay pinunta niya sa hasyenda para malaman kung anong totoo? Mukhang hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan. Courtney, hinimatay niya siya pagkasambit nito sa kanyang pangalan. Nagising si Courtney na nakahiga sa malambot na kama na may satin bedsheet. Malaki ang silid at marangya ang mga dekorasyon sa loob niyon. Nakaupo si Sol sa harap niya. Hindi nito inaalis ang tingin sa kanya hanggang sa tuluyan ng bumalik sa alaala niya ang lahat na nangyari. Sol, kailangan mo magpahinga. Tinitigan niya ito. Kailangan kong malaman. Makakatulong ba? Hindi, pero gusto ko pa ring malaman ang totoo. Hindi ito sumagot. Are you a vampire? Yes. Pag-amin nito, hindi siya nakahuma sa sinabi nito. You don't look like... I'm a halfling. Kalahating vampira, kalahating tao. Tulad ng mga kapatid kong sina Samuel at Salvador. Kapatid mo sila? Yes. Paano? Triplets ang pinagbubuntis ng ina namin nang salakay ng mga vampira ang lugar na ito. Hindi nakaligtas ang aking ama at kinaladkad nila ang aming ina palayo sa kanya. Nakagat siya ng vampira. Ang opinyon ni Tio Anselmo, nanganganak ng aming ina habang kumakalat ang kamandag ng kagat ng vampirang umatake sa kanya. Namatay na raw marahil ang aming ina o kaya ay nag-aagaw buhay nang lumabas kami. Dahil ako lang ang nakabalumbon sa aming tatlo, naisip ni Tio Anselmo na baka buhay pang aming ina nang ipinanganak ako kaya nagawa pa niyang balutin ako at isiksik sa silong kung saan siya namatay. Saka siguro lumabas ang mga kapatid ko pero nakamatayan niya iyon. Tio Anselmo? Ang sinasabi kong ama ko, tiyuhin ko siya. We have to reinvent ourselves over and over again para hindi magsuspetsya ang mga taga rito. Isa rin siyang nakagat ko siya noong inaabot niya ako sa silong noong sanggol pa ako. Kinagat niyang katiwala niyang si Romeo. Hindi ito nakaligtas at ang asawa nitong si Susan. Si Harper, akong kumagat sa kanya. I made him and I'm not proud of it. Hindi siya nakakibo. Ang ibig bang sabihin, mahigit 100 taon ka na? Tumango ito. Hindi 22? Aniya nang maalala ang edad nito na sinabi nito sa kanya. Lumaki ako tulad ng normal na tao hanggang dumating ako sa edad na 18. Doon na tumigil ang pagtanda ko. So, I'm only 18. Mas matanda ka pa sa akin. Umiinom ka rin ng dugo ng tao? No, dugo ng hayop. Mostly cow's blood. What about Badong and Samuel? Hindi rin sila umiinom ng dugo ng tao. Kaya ba hindi mapula ang mga mata ninyo? Oo, inisip niya ang sinabi nito. Wala pa siyang naririnig na documented or historical accounts dealing with the likes of Saul and his brothers. Pero habang tinitignan niya ito, it didn't really matter kung ano ito. Ang nararamdaman lang niya sa kanyang puso ang mahalaga sa kanya. Gusto niya makasama ito, kahit kapre ito, tikbalang o merman. The fact na hindi ito umiinom ng dugo ng tao. Umupo siya at saka mabilis at tinalon ito. Mahal kita, kahit ano at sino ka pa. Mahal kita. Courtney, wag mo akong paaalisin, Sol. Hindi ko kayang mabuhay na wala ka. Just the thought of not seeing you. Hindi mo pa ako ganoon kakilala. Sabi nito, pero hindi ito tumanggi sa yakap niya. Naramdaman niya ang malamig na kamay nito sa likod niya. In time, baka matutuhan mo kong mahalin. Pero kahit hindi na, masaya na ako na makasama ka lang, Sol. Hindi naman sa ganoon, inalayo siya nito. Ha? Mahal din kita. Napalunok siya. Sol, hindi agad ito nagsalita. Sa halip ay hinawakan nito ang kanyang muka
bago ito ngumiti. Pagkakita ko pa lang sa iyo noong naliligo ka sa ilog, I just knew. Naroroon ka? Nasa kwarto mo rin ako. Nanlaki ang mga mata niya. Noon kita una na paniginipan. Kagabi nasa kwarto mo rin ako. Nagising ka. Hinawakan mo ang kamay ko. Hinalikan ko iyon. Tapos, hinalikan mo ako. Dagdag niya sa sinasabi nito. Sa kakaulit na tulog, sinabi ko sa iyo na panaginip lang ang lahat. Pero hindi iyon panaginip, hindi ba? Nope. Naluluha siya sa labis na kaligayahan. Yumakap ulit siya rito ng pagkahigpit-higpit. Hinayaan siya nito na gawin iyon. Hindi mo ba ako yayakapin? Baka madurog ka. Pwede ko bang sabihin kung gaano ka diin? Pwede. Napangiting sabi nito. Pagkatapos, inaramdaman niya na dahan-dahang humigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Napangisi siya. Ganyan. Mga ganyan lang. Wag nang sosobra pa. Bakit napakadali sa'yo na tanggapin kung ano ako? Dahil mahal kita. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. At kahit ano ka pa, I would always feel like this. Hindi ka ba natatakot? Lagi kang nasa tabi ko. Tulad kanina. Kagabi. Itong aking nararamdaman ay bago sa akin. Pag-amin nito at saka bumuntong hininga. Ganon din ako. I never imagined na dito pala kita makikita at makikilala. Tinignan ulit niya ito. Hindi ko tuloy alam kung maganda ba o masamang pangyayari na dumating ang team ng daddy mo rito. Nagsisisi ka ba na naririto ako? Gulo ang dinala ninyo eh. Pero ikaw, hinawakan nito ang baba niya. You're something else. Humawak siya sa magkabilang balikat nito at tinitigan ito. I love you. Dumilim ang mga mata nito. Dahan-dahang inilapit niya ang mga labi niya sa labi nito. Malamig ang mga labi nito pero hindi niya iyon pansin. Nag-uumapaw ang pagmamahal na gusto niyang ipadama dito. Kapag kuwan ay tinutugunan nito ang halik niya. Nakatayo sina Samuel at Badong sa harap ng pinto ng silid na kinaroroonan ni na Courtney at Solomon. Nang matahimik na ng tuluyan sa loob ng silid, nagkatinginan sila at saka napailing na lang. Pinagtaasan ni Samuel ng isang kilay si Badong. Ano bang inaasahan mo? Na magbabago pa siya ng isip? Hoping ka rin no? Malay mo, baka isa sa atin. You should have known the moment na tinanggihan ka niya. They can never resist us. Napapailing na sabi ni Badong na ang tinutukoy ay ang mga babaeng dumaan sa mga buhay nila. Ibang isang ito. This is destiny. And it makes me wonder. Napangiti si Samuel. Suswertihin din kaya tayo tulad ni Sol? That remains to be seen. Pagkatapos ng lahat ng gulong ito, malay mo, nakibit balikat na sagot ni Badong. The storm is brewing. I'm leaving first thing in the morning. Kailangan itong malaman ng pamilya ko, lalo na ang tungkol sa lalaking iyon kagabi. Dito muna ako. Wala namang pakialam ang pamilya ko sa gulo ng mundo ninyo. Natin, pagkatama ni Samuel sa kapatid. Natin, gagad ni Badong. Sige, lumayo na si Samuel sa pinto. Ilang sandali pa at sumunod na si Badong. Dumiretso ang mga ito sa garahe ng mansyon at doon na inabot ng umaga. Mataas na ang sikat ng araw nang magising si Courtney. Naramdaman niya ang malamig na katawan ni Sol sa tabi niya. Mahimbing na natutulog ito. Umupo siya at tinignan ang perpektong mukha nito. Pagkatapos ay hinawakan niya ang katawan nito. Masaya siya dahil magdamag niyang kasama ito. Kahit anong pilit niya na tuksuhin ito, matigas ang naging pagtanggi nito dahil sa malaking takot na baka hindi raw nito makayang kontrolin ang sarili. Bakit mo nagawa ang ganoon sa ibang babae? Pero sa akin, hindi pwede. Naalala niya ang reklamo nito. Ngumiti ito at saka bumulong. Hindi mahirap, lalo na kung wala naman ako nararamdaman sa mga iyon. Hanggang sa napagod na siya sa panunukso rito at nakatulugan na lang ang paglalambing dito. Dinalaw siya ng panaginip kung saan kasama ulit niya si Sol. Naglalakad sila na magkahawak kamay sa isang malawak na kaparangan na punong-puno ng mga bulaklak. Tuwing humihinto sila, hinahalikan siya ni Sol at nararamdaman niya na hihina siya. Muli, maglalakad sila at hahalikan siya nito. Paulit-ulit iyon hanggang sa napansin niya nangunguluntoy ang kanyang mga kamay. Hinawakan niya ang kanyang muka, pati iyon ay tumanda na. I will always love you,
sabi nito sa kanya sa panaginip. Nakangiti ito. Hindi na siya makapaglalakad dahil sa katandaan. Pagkatapos, bigla siya nadapa at nilamon ng lupa. Malapit na magbukang liwayway na magising siya. Naisip niya ang ibig sabihin ng panaginip na iyon. Alam niya, tatanda siya, ngunit si Solomon ay mananatiling bata. Mamamatay siya at ito ay mabubuhay sa habang panahon. Nakatulugan ulit niya ang isiping iyon. Nagambala niyon ang kanyang kaligayahan sa piling ni Sol. Pero dahil pagod siya, ay hindi naging mahirap para sa kanya na bumalik sa pagtulog. Lalo pat nasa tabi niya ito. Pagising ulit niya, ay alam na niya kung anong dapat niyang gawin. Tinignan niya na tutulog na lalaki sa tabi niya. Maingat na dinampi niya ang kanyang leeg sa bibig nito at saka gamit ang kanyang mga kamay, ibinuka niya ang mga labi nito. Wala siya makitang pangil sa bibig nito. Pero marahil kapag naiikis-kis niya ang balat niya sa mga ngipin nito, bigla itong dumilat. Nagulat ito sa posisyon nila kaya napabalikwas ito ng upo. Nawalan siya ng panimbang pero nasalo agad siya nito. Anong ginagawa mo? Naguguluhang tanong nito. Nagpapakagat sa'yo. Sagot niya. Ha? Nagsulubong ang mga kilay nito. Courtney, ano na naman bang kalokohan na pumapasok sa kokote mo? Kagatin mo ko. Hiling niya. Kagatin mo na lang ako, Sol. Bakit ba? Kailangang kagatin mo ako. Ano ka ba, Courtney? Iyong iba, nanginginig kapag kakagatin ng tulad ko. Ikaw, heto ka at nakaamba pa yung leeg mo sa bibig ko. Hindi ka ba natutukso? Nagtatakang tanong niya. Hindi ako lumaki na may leeg na inuumang sa mukha ko. Hindi ka ba natatakam sa akin? Natawa ito sa sinabi niya. Ipaliwanag mo nga kung bakit bigla ka nalang nagkakaganito. Naisip ko kasi tatanda ako. Pero ikaw, mananatili kang bata. So what? I'll still love you. Ayaw ko ng ganoon. Gusto kitang kasama. Gusto ko, habang naririyan ka, ay magkasama tayo. Hindi ko maatim na kagatin ka, Courtney. Hindi ko gagawin sa'yo ang ginawa ko kay Harper. Ayoko mawala sa'yo. Hindi mawawalan pagmamahal ko, Courtney. Pero ayoko mawala ako sa'yo. Giit niya. Hindi ko pa rin gagawin ang gusto mo. Gusto kong manatili kang tao. Paano kung mamatay ako bigla, Sol? Nag-igtingan ng muscles nito sa mga panga. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Paano nga kung mangyari? Paano kung bigla akong mawala sa'yo? Wala pang nawala sa mga taong mahal ko. Dahil lahat kayo ay immortal, Sol. Hindi ako kagaya nyo. Hindi ito umimik. Sa halip na makipagdiskusyunan, ay tumayo ito mula sa kama at hinawakan siya sa kamay para igiya palabas. Hindi mo ko mauutos, Solomon. Wala tayong dapat pag-usapan tungkol doon dahil hindi ako papayag. Magpapakagat ako kay Samuel o kay Badong o sa tito mo. Subukan lang nila. Sol, huminto sa pintuan at pinaharap siya. Don't, please, not right now. Pero, for the first time after a century, nangyari ang lahat ng ito. Ngayon lang namin nalaman na may iba pang vampira na mamahay dito tulad ng mga kumuha sa mommy at sa pamilya ni Samuel. Hindi pa natin matiyak kung kaninong pamilya nang galing ang lalaking maputi ang buhok na gustong kumuha sa iyo kagabi. These are confusing times for my family. Hindi ngayon ang tamang panahon para sa hinihingi mo. Naiintindihan ko, bumuga siya ng hangin. Pero pagkatapos ng gulong ito, mangako ka na pag-uusapan natin ito ng masinsinan, Sol. Nangangako ako. Diretso ang tingin sa kanya na saad nito. Tumango siya. Dama niya na totoo ang sinasabi nito. Lumapit siya rito at saka hinalikan ito sa pisngi. Yumuko ito ng bahagya para maabot niya ito. Pagkatapos ay magkahawak kamay na silang lumabas ng silid. Pagbukas niya ng pinto, nakatayo roon si Harper. Huling-huli nag-eavesdrop ito sa kanila. Napadaan lang ako, paliwanag nito pagkatapos tumikhim ni Sol. Gigisingin ko sana kayo dahil pupunta rito ang ama ni Courtney. Nag-aalala na si Dr. Wallace sa kanya. Naku, oo nga pala, sambit niya. Nakalimutan niyan tungkol sa kanyang ama dahil sa sunod-sunod na mga pangyayari na nagdaang gabi. Magkakasabay na silang bumaba. Inabutan nilang nakahiga si Badong sa malaking sofa habang nakaupo naman ang isang lalaking halos kaedad ni Sol. Mula sa pagbabasa ng dyaryo ay tumingin ito sa kanila.
Hinabol siya ng mga mata nito. Nang tuluyan sila makababa, saka ito ipinakilala sa kanya ni Sol, ang tiyo Anselmo nito. Hindi siya makapaniwala kung gaano kabata at kagwapo ang inaakala niya matandang tiyuhin ni Sol. Well, young lady, it seems makakaharap ko na sa wakas ang ama mo. I'm sorry for the inconvenience, sir. Ngumiti lang ito bago tumayo. Tumingin ito sa bintana kung saan natatanaw ang sementadong tulay na nagkokonekta sa Villa Bagon at sa hasyenda. Pagkatapos ay bumaling ito sa nag-iisang babaeng naroroon. Maghanda ka na makakain, Susan. Paririto na si Emerson in 20 minutes. Umupo si Badong pero hindi inaalis ang tingin sa pinapanood sa plasma TV na halos kalahati ng dingding ang inuukupa. Niyaya siya ni Don Anselmo na magtungo sa dining room kasama si Sol. Pagkalipas nga ng 20 minuto, narinig niya may humintong sasakyan sa harap ng villa. Napatingin siya kay Don Anselmo na umiinom ng kape. Iba ng hitsura nito na mga sandaling iyon. She had better get used to this. Isang mukhang matandang Don Mario ang humarap kay Emerson Wallace pagdating nito sa kanyang villa. Nalilisik ang tingin ni Emerson kay Courtney pero hindi muna nito inintindi ang anak. Niyaya niya sa library ang kanyang panauhin. Napagdesisyon na namin ng anak ko na mas makabubuting dito na lang magstay ang staff and crew mo na nagdesisyon manatili para ituloy ang paghuhukay sa site. Sabi niya kay Emerson, "That is very generous of you, Mr. Bagon, but we don't want to inconvenience you." Sagot nito, "Well, why not?" Tumango siya at saka inabot ang pipa na nakapatong sa isang bookcase sa loob ng library. Meron naman kaming lugar para sa mga bisita. Isang malaking gusali sa likod nitong mansyon. Well protected iyon kung ikukumpara sa isolated location ninyo. The army and the police plus the private bodyguards that I hired should be the only people at the site when nighttime falls. Bakit ganoon na lang ang concern mo dito, Don Mario? Emerson, ngumiti siya. Kapag may napatay ulit sa lugar na iyon, can you imagine what that will do to my name? Hindi to nakakibo. Isa pa, nasimula na ninyong paghuhukay. Obviously, this mummy has some importance dahil hindi mangyayari ang gulong ito kung hindi. Besides, hindi lang naman ang mummy na ito ang concern ko. Iyong mga relic ng Indonesian tribe na iyon. I feel they are more worthy of consideration kaysa sa gulong ginagawa ng mga mummy na ito. To me, iyon ang mga priceless. Kung iaabanda na ninyo ang ngayon ng paghuhukay, I can't give you any assurance na hindi mananakaw o walang scrupulous persons who will pick up where you left off and sell whatever they can find there. Baka wala na kayong balikan dito kung ngayon ninyo iyon iiwan. Iyan din ang opinion ng foundation na nag-grant sa akin ng research na ito. Bumuntong hininga siya. They are really interested in the objects that we could unearth here. I'm more than willing to support your endeavor, Dr. Wallace. If I may also suggest, hindi kaya mas makabubuting tapusin mo ang paghuhukay na ito para na rin sa pangalan mo? Nagsalubong ang mga kilay nito. Halata na bahala ito. Pangalan at kredibilidad nito nakataya kapag nag-close down ang site nang wala itong gaano na ipakikitang artifacts sa nagrant ng fundings para sa pag-aaral na iyon. Sige, pag-usapan natin expenses kapag doon tumira ang mga tauhan sa site. Sa wakas ay sabi nito at saka bumuntong hininga. Excellent decision. Huwag ka mag-alala, Emerson. I'm sure we can always meet halfway with regards to expenses. Ayoko lang talagang maiwang nakatiwangwang ang nasimulan mo na. Ngayong marami na ang nakaalam na may mga nakalibing na kayamanan sa lugar na iyon. Thieves won't stop stealing from the place once you leave. Sayang naman. Iyan din ay pinag-aalala ko, Mr. Bagon. Napapailing na sabi nito. Baka nga wala na kaming mabalikan pag nagkataon. Yes, that is true. Isa pa nga pala, Emerson. Nag-usap kami ng anak ko and we've decided to let you use the warehouse next to my son's garage. Usually, ginagamit namin iyon kapag harvest time ng mga mangga. Doon muna inilalagay ang mga naani kapag madali ang nag-harvest, lalo na kapag may bagyo. 2 taon nang hindi nagagamit iyon. So, for security reasons, we've decided na pwede ninyong gamitin iyon para sa lahat ng mga na-recover at mare-recover pang mga relic. You and your daughter will be provided with separate sleeping quarters for your privacy and peace of mind. Ituturo sa inyo na aking mayordoma na si Susan kung saan kayo mananatili.
You don't have to provide for my daughter. I will make arrangements para makabalik na siya sa Amerika. Pero ang sabi niya ay ayaw kaniyang iwan sa ganitong kalagayan. Ayaw rin niyang umalis para makatulong siya sa digs. No. Well, you're underestimating her concern for you and your project, Emerson. Aside from that, sa dami ng mga tauhan mo na gustong umalis, you need all the help you can get. Ayokong mapahamak siya. You will be provided with the best kind of security here. Ako mismo ang magbibigay ng protection para sa kanya. Well, kumunot na naman ang noon nito. Ayoko rin namang pauwiin siya dahil baka hindi na siya payagan ni Esther sa susunod na mga bakasyon na sumama sa mga exploration ko. Well, everything is settled then. Kausapin mo o natitira mo pang tauhan. Ipaliwanag mo sa kanila ang mga pagbabago na pagkasunduan natin. By early afternoon, darating iyong truck na nirentahan ko para masimulan ng ilipat ang lahat ng mga gamit ninyo papunta rito. Hindi ko alam kung ano interes mo rito, Mr. Bagon, but thank you for providing assistance to me and my crew. Pinag-usapan pa nila ang ilang bagay na may kinalaman sa paglilipat ng archaeological crew nito at kung paano siya makakatulong sa paghahanap ng mga ipapalipat kung sakaling talagang kaunti na lang ang matitira sa mga tauhan nito. Maya-maya, inikamay na sila at bumalik na ito sa site. Pagkaalis nito, ikinausap niya si Susan at ang isang katiwala sa mansyon na si Sally. Sinabi niya sa mga ito ang tungkol sa pagbubukas ng gusali para sa mga bisita at kung gaano karaming staff ang kinakailangan para makakuha na agad sa hasyenda ng mga tutulong. Ilang minuto lang ay lumabas na sina Susan at Sally ng kanyang opisina para simulan ang paghahanap sa mga tutulong sa kanyang mga bisita sa mansyon. Paglabas niya ng library, nakita niya nakaupo pa rin si Badong sa harap ng malaking TV set habang kumakain ng ubas. Napangiti siya, sabay iiling. Minsan ay hindi pa rin siya makapaniwala na 100 taon niyang hindi alam na nabuhay pala ang 3 anak ni Amelia at Agustin. Nakabalik na ba sa Samuel? Tanong niya kay Badong. Wala pa tiyo, sagot nito sabay subo ng prutas. Halika Salvador, hanapin natin si Solomon. Tulungan niyo ako dahil may kailangan tayong gawin. Ano po iyon tiyo? Kung naririto lang sana si Samuel, pwede sana tayo maghati sa 2 grupo. Para para hanapin ang kumuha sa mommy. Sina Sol at Samuel naman ang patutugusin ko sa lalaki na kasalubong ninyo sa maisan noong isang gabi. Maliwanag na may iba pang mga tulad natin na may interes sa mga mommy na iyon. Hindi ako naniniwala na titigil sila hanggat hindi nila nakukuha ang mga iyon. Bakit nga kaya? Iyon din ang gusto kong malaman. Nakakunot noong sabi niya, kailangan natin magmadali. Sa tingin ko ay hindi naman agad babalik ang mga iyon. Diyan ka nagkakamali, Badong. Hindi sila mga ordinaryong tao. May kapangyarihan sila at kung ito lang ang hihintayin ng mga iyon na mangyari, kung balak nilang gisingin ulit ang mga iyon, dapat na natin silang unahan. Salo nito sa sinasabi niya. Sabi ni Sol, naaamoy niya sa kuweba ang naiwang amoy ng mga gumawa nito sa inyong mga magulang. Sayang nga lang at hindi ninyo nakita o naamoy ni Samuel. Kung makikilala niyo rin sana ang amoy na iyon, at least malalaman natin kung sila talagang bumiktima kina Kuya Agustin at Ate Amelia noon. Tinignan niya na matama na kanyang pamangkin. Kaya dapat natin silang hanapin. Uunahin natin ang kumuha sa mommy. Mahalaga ring mabantayan natin iyon na iwan sa kuweba. Hindi pwedeng mawala pati iyon. Siya nga pala tiyo. Ano yun? Doon sa maisan tiyo. Hindi ko maintindihan. Pero may naamoy ako sa lalaking iyon. Pamilyar ang amoy niya. Pero hindi iyon mismo nanggagaling sa lalaki. Isa lang iyong amoy na dumikit sa kanya. Kilala kong amoy na iyon pero hindi ko matandaan kung sino may-ari niyon. Hindi ang lalaking iyon mismo? Hindi, pero pamilyar talaga. At hinahanap-hanap kong amoy na iyon tiyo. Tumaas ang isang kilay niya. Babae? Babae, oo. Pero hindi ko siya hinahanap-hanap dahil babae siya. Higit pa roon, nakuha ng sinabi nitong interes niya. Anong amoy iyon? Hindi ko alam tiyo. Malalaman din natin kapag nakita natin ulit ang lalaking iyon. Tumayo na si Badong. Tara na, wala tayong dapat sayangin na oras. Tumango siya. Pagkatapos ay lumabas na sila ng mansyon. Sumakay sila sa Rolls-Royce Phantom na paborito niyang gamitin. Nakatayo na sa tabi niyon si Romeo at matyagang naghihintay. Ilang minuto pa
ay patungo na sila sa paanan ng bundok. Hindi inakala ni Solomon na posible pala niyang maranasan ang ganoong kaligayahan. Magkatabi sila ni Courtney sa batuhan sa tabi ng waterfalls na matatagpuan sa tuktok ng bundok. Nakakatakot, Sol, but it's so awesome, sabi nito sa kung ikailang beses na. Ngiti lang ang itinugon niya rito. Hindi rin niya makalimutan kung gaano ang pagkamangha nito. Nangayain niya ito sa tuktok ng bundok at nampangkuhin niya ito sa kanyang likod. Saka siya nagsimulang tumakbo. Ilang minuto lang at nasa itaas na sila ng bundok. Nanginginig ang katawan nito. Saka lang niya na-realize na naninibago ito sa bilis ng kanyang galaw. Pagbaba natin, mas mabagal na tayo, sabi niya habang pasilip-silip ito sa falls. Dire-diretso ba ito pababa? Tanong nito. Aha, nasubukan mo na bang tumalon mula rito pababa? Maraming beses na. Bakit? Wala. Naisip ko lang, ang sarap siguro nun. Napangiti siya. Gusto mong subukan natin? Mabubuhay ba ako kapag ginawa natin yon? Hindi naman yan ganoon kataas eh. Saka, ano yung kinatatakot mo? Yayakapin naman kita pag talo natin. Parang bungee jumping ba? Aha, tara, subukan natin. Ngumiti ito sa paraang hindi niya ito matatanggihan kahit anong hilingin ito. Sige, pero yakap-yakap kita, okay? Tumango ito at tila lalo pang lumapad ang ngiti. Tumaba ito sa kanya at yumakap na mahigpit. I'm so glad I found you, sabi nito. Hindi ka ba natatakot, Courtney? Para nagulat pa ito sa tanong niya. Oo, I'm not human. Sa'yo? Does it matter? You weren't even shocked when you found out. Marami na akong nakitang weird at di hamak na mas nakakatakot kaysa sa'yo sa mga paghuhukay namin ni Daddy. Sol, you're my relic. I intend to keep you forever. Tinangala siya nito at saka masuyong pinaglanda sa pisngi niya ang mga daliri nito. Pagkatapos ay inilapit nito ang mukha nito sa mukha niya. Hindi siya tumanggi nang halikan siya nito. Nararamdaman niya ang init ng katawan nito. Ang tibok ng puso nito na animo ay minamaso sa lakas. Ang dugo nito na biglang bumilis ang pagkalat sa katawan nito. Ang amoy nito, ang mabangong amoy ng dugo nito. Napadilat siya at mabilis na nilayuan ito. Napadilat na rin ito at napamaang sa kanya. Bigyan mo ako ng kaunting panahon, sabi niya. Hindi niya maintindihan kung bakit sa dinami-rami ng babaeng dumaan sa buhay niya, bukod tanging dito lang siya nawawala ng kontrol sa sarili. Kagatin mo na ako, Sol. Sige na, para matapos na paghihirap natin ito. Diba sinabi ko naman na bigyan mo lang ako ng kaunting panahon para masanay ako sa ganitong sitwasyon? Ngayon lang ako nagmahal. Ngayon lang ako nakadama ng ganito. Pero kung napag-usapan na natin ito, diba? Putol niya sa pangungulit nito. Yumakap ito sa kanya. Hindi ko kaya kapag nawala ka. Itinaas niya ang baba nito. Hindi iyon mangyayari. Paano kung may mangyari sa akin nang wala ka? Paano kung may mangyari sa iyo at hindi kita matulungan dahil wala akong lakas at kapangyarihan para gawin iyon? Walang mangyayaring ganoon. Natatakot ako. Iyong mga kumuha sa mami. Hindi niyo sa kilala, pero inatake ka niya. Hindi niya ako, kaya kahit vampira pa siya. Paano kung bumalik siya at marami na sila? Ikamamatay ko kapag nawala ka sa akin. Sol, hindi ko alam kung paano ko nabuhay nang wala ka eh. Bata ka pa. Kung makakahanap ka pa ng iba, wala nang iba. Paangil na sabi nito. Kung hindi rin lang naman ikaw, mamatay na lang sana ako. Shh! Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Mahal kita, Sol. Sa puso ko, alam kong ikaw lang ang para sa akin. Humitbi ito, kaya niyakap na niya ito. Hinintay niyang humupa ang kahinaang mayroon ang mga taong takot bago niya ito inilayo. Huwag ka mag-isip ng mga bagay na wala at hindi naman darating. Palagi mong tatandaan na naririto lang ako sa tabi mo. Ayokong isipin mo na crybaby ako. Natawa siya sa sinabi nito. Nanlaki ang mga mata nito. Iyon na nga iniisip mo. Masyado kayatang matatakutin.
Hindi ganoon. I mean, sa'yo lang. Pinagtaasan niya ito ng isang kilay at saka nanunudyong tinignan ito. Umingos ito. Kung gusto mo, tumalo na tayo ngayon eh. Baka matakot ka na naman. Ang salbahe mo. Naningkit ang mga mata nito. Sabay lapit sa gilid ng bato at bago pa siya makahuma, bigla na lang itong tumalon at nagpaanod sa rumaragasang tubig sa talon. Courtney! Walang pagdadalawang isip na tumalon na rin siya at hinanap ito. Nakita agad niya ito. Nilalamon na ito ng tubig kaya mabilis niya itong hinagip at niyakap. Nang naramdaman niya ang bato sa likod niya, saka siya bumuelo at buong lakas at tumadyak para makataloyin palayo sa malakas na current ng pababang tubig. Bigla silang nawala mula sa falls. Tumalon-talon siya sa mga gilid niyon habang yakap-yakap niya ito bago siya tumalon sa patag na bahagi ng tubig. Bumulusok sila pa ibaba. Pagkatapos, nagmamadali niyang iniangat ito. Nakapikit ito. Habol ang hininga. Namumutla ito at animo basang sisiw ang itsura. Sakalang ito dumilat. Shocked na shocked. Wag mo na uling gagawin iyon. Hindi ako si Superman. Galit na sabi niya. Hindi na talaga. Umiling-iling na sabi nito. Sakalang ito nagsimulang umiyak. Nawala ang galit niya rito. Wala siya nagawa kundi yakapin na lang ito. Humahagulhol pa ito nang maramdaman niya may palapit sa kanila. Tinignan niya ang direksyong pinanggalingan ng presensya at hindi na siya nagulat nang lumabas mula sa mayabong na mga halaman ang kanyang tiyo Anselmo at si Badong. Ngiti-ngiti ang huli na mabungaran sila. Galing ang ginawa ninyo ha? Masubukan din nga. Iuwi mo na si Courtney, Sol. Sa bahay na lang tayo mag-usap, sabi ni Tiyo Anselmo. Tumango siya at iniahon na ang nanlalambot pa ring dalaga. Nagmamadaling tumakbo silang tatlong lalaki, pawang kasing bilis ng hangin habang karga pa rin niya si Courtney. Ilang minuto lang, nasa bunganga na sila ng kakahuyan. Nanginginig na ang dalaga dahil napaspas ng hangin ang katawan nito. Bukod sa basang-basa ito, nagmamadaling iniakyat niya ito sa itaas ng vela at inihabiling kay Susan. Halos ayaw niya itong iwan pero pinalabas na siya ng kanyang yaya. Kanina ka pa hinahanap ng tiyo at kapatid mo, sabi ni Susan. Napilitan siya lumabas ng silid at saka pinuntahan ng dalawa sa bar na nasa basement. Pagdilat ni Courtney ay nakabukas ng lahat ng ilaw sa silid na kinaroroonan niya. Mainit ang pakiramdam niya at nananakit ang mga kasukasuan niya. Sol, tawag niya sa lalaki sa nanginginig na tinig. Nandito ako. Napaiyak siya nang marinig niya ang boses nito. Hinawakan nito ang kamay niya at lalo siya nanginig nang maramdaman ang lamig nito. Mabilis sa binitawan siya nito. Tatanggi pa sana siya pero sinapunan nito ang kanyang noo. Magdulot ng ginhawa sa kanya ang lamig ng palad sa mainit na balat niya. Maginaw, kailangan daw mabantayan ang lagnat mo dahil napaspas ka ng hangin. Kapag hindi naagapan, baka magka-pneumonia ka. Hindi siya sumagot. Pumikit ulit siya habang hinahayaan nitong damhin ang noo niya. Kahit paano ay kumalmang kanyang dibdib sa kabila ng sama ng pakiramdam na dulot ng kagagahan niya. Ano ba nga ang akala niya sa sarili niya at kay Sol? Si Superman at si Lois Lane? Ano bang gusto niyang patunayan kung gaano siya kamahal nito? Napaka-estupida niya para sukatin sa ganoong paraan ang pagtingin nito sa kanya. Paano kung hindi siya nito naabutan sa pagbagsak niya sa falls? Naalala niya ang mga matalas na bato sa falls. Paano kung nasabit siya sa isa sa mga iyon? Baka patay na siya bago pa siya makarating sa ilog. Wala na magagawa si Sol kapag nangyari iyon. Hindi ito Diyos para buhayan ng isang patay. Sorry, I'm so stupid. Umiiyak na sabi niya. Shh, nangako kang hindi na iyon uulitin. Okay na yun. Muntik na akong mamatay. Kung wala ka roon, humikbi na naman siya. You'll heal. Wala ka rin naman daw bali sa katawan. Talaga na bigla ka lang. Umiyak pa rin siya. Huwag mo kong iiwan, Sol. Hindi kita iiwan. Dito lang ako. Babantayan kita. Hinaplos ng libreng kamay nito ang buhok niya. Hinayaan na siya nito hanggang sa antukin ulit siya. Masyado siyang napagod sa pag-iyak. Nakatulog siya na dama ang kamay ni Sol sa kanyang muka. Kampante si Sol sa pagkakaupo sa tabi ni Courtney. May hawak siyang magazine
at nagbabasa-basa tungkol sa kotse para magpalipas ng oras. Nang sa gayon ay hindi siya gaanong nervyusin sa kondisyon nito. Iyon pa lang ang unang beses na nakakita siya ng isang taong mahal niya na dumaranas ng sakit. Kapag naririnig niya ang ungol ni Courtney, ngaling-ngaling kagatin na lang niya ito sa leeg para matapos na ang paghihirap nito at nang hindi na ito magkasakit sa habang panahon. Pero hindi niya ito idadamay sa sumpang dumapo sa kanya. Wala siyang hindi ibibigay para lang maging isang tao na may kakayahang mabuhay at mamatay. Hindi niya papayagan na mutulad ito sa isang gaya niya na immortal. Hindi piho kung kailan ang hangganan ng buhay. Hindi tiyak kung paano palilipasin ang daan-daang mga taon na naghihintay sa walang katiyakan. At kahit ganoon siya, naniniwala pa rin siya sa relihiyon. Isang bagay na nagbibigay sa kanya ng determinasyon mabuhay dahil alam niyang isang araw, darating din ang sagot sa mga tanong niya kung bakit siya ganoon at kung mayroon iyong katapusan. Tinignan niya ang namumutlang mukha ni Courtney. Hindi niya maatim na pati ito ay mapipilitang mamuhay ng tulad niya dahil ang bilalas ito na maging babaeng iniibig niya. Napatigil siya sa pagbubuhay-bulay nang may naramdaman siyang kakaiba sa paligid. Napatingin siya sa bintana. Dagling pumasok sa isip niya si Samuel. Napatuyo siya at bigla na lang nakaramdam na pag-aalumpihit. Tinitigan muna niya sandali si Courtney bago nilapitan at hinalikan sa noo at saka nagmamadaling tumalon sa bintana ng silid. Tumakbo siya patungo sa archaeological site. Sa gilid ng hasyenda siya dumaan dahil iyon ang mas malapit na daan. Doon sila nagkatagpo ni Badong na mabilis na nakahabol sa kanya. "Naramdaman mo rin?" tanong niya rito. "Oo, hindi ko na tinawag si Tio," sabi nito. "Hindi na kailangan. Naroroon siya sa site. Dalian natin." Mabilis sa tinungo na nila ang lokasyon ng site. Hindi pa sila nakakarating doon ay nakita na nilang tumalon si Samuel mula roon. Kasunod ang kanilang tiyuhin. Sumunod sila sa direksyon ng mga ito. "Sumalaki na naman ulit sila?" tanong niya sa kanyang tiyuhin. Nakatulog ang lahat na naroroon. Biglang pumikit si Emerson. Saka ko naramdaman ang pagdating nila. Paliwanag ng Tiyo Anselmo habang nakatingin ito sa umaangil at sumisingasing na nilalang na nakita nila ni Badong na ibinalibag ni na Tiyo Anselmo at Samuel sa lupa. Tinignan nila ni Badong kung ano iyon. Isang lalaking vampira iyon na hati-hati ang katawan. Lahat ng parte ng katawan niyon ay nagsisipag-galawan pa kahit magkakahiwalay na. Abala si Badong sa pagbubuhos ng gasolina sa iba't ibang parte habang patuloy sa pagsisingasing ang nilalang. Nasa loob ng kuweba si Samuel nang pumasok ang dalawang figura sa loob. Nagkunwari siyang ikaw para makita ang mami sa loob. Dito muna siya dumiretso at dito kami nag-abot. Siya ang nakipagtunggali sa dalawang iyon, sabi sa kanya ni Tiyo Anselmo. "Kukunin nila ang isa pang mami?" tanong niya. Nakita niyang lumapit si Badong kay Samuel at tumulong sa ginagawa ng kapatid. "Oo," sagot ang tiyo nila. "Mabutit naroroon siya. Paglabas ko, may nakita akong isa pa sa kanila. Patakas na, kaya hindi ko na hinabol. Naisip ko si Samuel, baka kako kailangan niya ng tulong. Hindi iyon naging mahirap, tiyo. Naramdaman ko sila bago pa sila nakapasok sa yungib. May dala rin akong canister, just in case. Sinunog mo agad sila? Let's just say na hindi na flawless ang vampirang iyon sa mga susunod na araw." Ngumiti pa siya bago ginatungan ng mga kahoy na nadampot nito sa paligid ang katawan na nagwawalang vampira. Nilapitan niya ang vampira. "Taga saan kayo? Bakit gusto ninyong kunin ang mga mami?" Tinignan siya ng namumulang mga mata nito at saka inangilan. "Papatayin ko kayong lahat. Papatayin ko kayong lahat." "I don't think so," iiling-iling na sabi ni Samuel. Sabay sindi sa lighter na iniabot ni Badong. "Babalik sila at kami maghahari. Mawawala kayong lahat. Papatayin namin kayong lahat." Nakuha pang ngumisi ng vampira sa kabila ng miserableng kalagayan nito. "Hindi tayo dapat nag-aaway-away," sabi ni Tiyo Anselmo. "Walang dahilan para mangyari iyon. Sila ang susi sa paglaya namin kay Pasiano. At kahit ninyo kami mapipigilan, lalakas kami at papatayin namin kayong lahat." "Pasiano?" Nakakunot ang noong tanong ni Sol. "Papatayin kayo ng lipi namin. Walang lugar ang mga tulad nyo. Mga kulang. Kayo ang unang mamamatay.
Kung sasabihin mo sa amin ang pakay mo at kung mapag-uusapan natin ito, biglang umigkas sa ere ang braso at ulo ng vampira para atakihin ang kanyang tiyuhin. Nakita agad niya iyon, kaya bago pa nito maabot ang tiyuhin niya, inatadya ka na niya ang ulo nito pabalik sa ibang parte ng katawan nito. Now, you've really pissed me off. Anong matagas na tinig ni Samuel. Saka tuluyang init siya ang lighter sa katawan ng vampira. Bigla ang paglobo ng apoy at maging sila ay napaatras sa takot doon. Umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na sigaw mula sa vampira. Nakamata lang sila rito habang nasusunog iyon. Sol, makabubuti siguro na bumalik ka na sa mansyon. Naroroon si Courtney, diba? Sabi ni Samuel. Oo, bakit? Nanggaling ako sa pamilya ko. Iyong lalaki nakita natin sa maisa ng hasyenda. Hindi ba't hiningi niya si Courtney? Oo, ang ibig sabihin daw nun, hindi tatantanan ng lalaking iyong si Courtney hanggat hindi niya ito nakukuha. Gusto niya maging asawa ang girlfriend mo. Napamaang siya rito. Sigurado ka? Vampira ang pamilya ko. They know. Kalmadong sagot nito. Hindi siya magagalaw sa mansyon. Hindi man makapasok ang lalaking iyon sa loob ng mansyon, baka tawagin niya si Courtney palabas. Huwag mong kalimutang may malakas na kapangyarihan ang mga tulad nila. Napakunot noo siya, sabay tingin sa direksyon ng mansyon. Kami na magtatapos dito. Bumalik ka na kay Courtney, Sol, sabi ni Tio Anselmo. Iniwan na nga niya ang tatlo na tinatapos pa ang pagtupok sa vampira na sawata sa pagtatangkang kunin ang natitira pang mami sa loob ng yungib. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa bahay, pabalik kay Courtney. Hindi na malaya ni Courtney nang iwan siya ni Sol sa silid. Nanatili siya nakapikit at hindi naging aware sa pagpasok ng malamig na hangin sa bintanang iniwan ni Sol na nakabukas dahil sa pagmamadali. Sa gitna ng kanyang panginginig ay naamoy niya ang halimuyak ng sariwang mga bulaklak. Pagkatapos ay narinig niya ang malambing na tinig na tumatawag sa kanya. Animo inaawit niyo ang kanyang pangalan. Courtney, biglang nawalang pananakit ng katawan niya. Tila may kung anong mahika na nangyari at nawala ang lahat ng sakit na iniinda niya. Nagdedeliryo na yata siya, pero nagkusang bumangon ang kanyang katawan at nagtungo sa bintana. Noon niya naisip na may ibang kapangyarihang gumagawa niyon sa kanya. Courtney, isinasayaw ng hangin ang mga kortina pero hindi niya iyon alintana. Kailangan niya magtungo sa bintana. Paglapit niya ay alam na ng kanyang mga mata kung saan hahanapin ang pinanggagalingan ng malamusikang tinig na humihikayat sa kanya. Nakatayo sa gitna ng tulay ang lalaking nakita niya sa maisan. Malayo ito mula sa kanya pero nararamdaman niya ang mainit na titig nito na tila tumatago sa katauhan niya. Hindi niya magawang ialis ang tingin dito. Courtney, tumalikod siya mula sa bintana. Walang sapin ang mga paa niya nang taluntunin niya ang daan palabas ng silid. Alam niyang mali iyon. Hindi dapat niya puntahan ang lalaki. Hindi dapat siya lumabas ng silid. Humawak siya sa poste ng kama at pinigilan ang sariling humakbang. Pero dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak niya sa poste ng kama at hindi niya makontra ang musika na gaanyaya sa kanya patungo sa lalaki. Courtney, napaiyak siya pero hindi niya mapigil ang kanyang katawan. Bumitiw siya sa poste ng pinto. Pagbukas niya niyon ay nakita niya nakapuligta sa sahig si Susan. Napahikbi siya. Tumingin siya sa direksyon ng hagdan bago muling humikbi. Sol, usal niya sa pangalan ng kasintahan na animo ay isa iyong dasal. Umiling siya ng umiling pero wala siya magawa. Hinakbangan niya si Susan at nagsimula maglakad patungo sa hagdan. Ano ka ba, friendship? Sabi ni Miss Nikki Harper. Naramdaman pa niya nang sikuhin siya nito. Sinasabi ko na sa iyo na ako ang una nakakita sa kanya. Pagbigyan mo na ako. Napatingin siya dito. Kung may napapansin man ito sa medyo matigas na kalamnan niya, kahit minsan ay hindi ito nagkomento tungkol doon. Dahil patuloy pa rin itong sumasama sa paglabas-labas nila. Naisip niya na wala siguro itong kamalay-malay kung ano siya. O kung mayroon man ay hindi na lang ito nagsasalita. Isa siya sa mga niiwan sa archaeological site at ngayon ay nakalipat na sa visitors quarter ng mansyon ng Bagon. Natuwa siya dahil ibig sabihin niyon ay mas madalas na sila magkakasama kapag wala nang kailangan si Sol sa kanya.
Lately ay hindi rin siya gaano napapansin ni Sol. Abala kasi ang bruho sa nobya nito at sa kaguluhan nangyayari mula na matagpuan ang mga mami na iyon sa kuweba. Sa opinyon niya, dapat ipasubugin na lang ng dinamita ang yungib at hayaang lamunin ulit ng lupa para tuluyan na magsara iyon at habang buhay nang walang makapasok doon. Pero dahil alam niya na kahit siya ay may kakayahang gumawa ng lagusan makapasok lang doon kung gugustuhin niya, wala na ring punto para ilibing ulit ang lugar. Kaya timing na timing ang dating ni Misty sa buhay niya. Halos 1 linggo pa lang sila magkasama pero natagpuan niya rito ang kaibigan na gusto niya makasama sa mahabang panahon. Hindi siya naghahanap na espesyal na karelasyon, isang kaibigan lang ang nais niya. Totoo magkaibigan sila ni Sol pero may mga pangangailangan siya na hindi nito maintindihan dahil hard-boiled egg nga ito at siya naman ay malasado. Kahit kabilang si Misty sa matatalino at professional sa mundo, ay malungkot si Misty. Nagkasundo agad sila pagkatapos ng inisyal na pagtatarayan nila noon dahil sa lalaking pinag-aagawan nila minsan. O siya, bakla. Tutal, ikaw naman ang una nakakita. Sa'yo na siya. Pagbibigyan kita. I'm sure, may iba pa akong magugustuhan sa mga susunod na model. Marami raw silang bagong pasok. Sabi na lamang niya. Mismo, high five tayo? Nag-high five nga sila at saka naghagik-hikan. Umiinom pa siya ng beer nang may naramdaman siya ng kakaiba makapangyarihan at nakatatakot ang pwersang iyon. Napalingon siya sa direksyong itinuturo sa kanya ng kanyang kutob. Napako ang tingin niya sa isang napakagandang babae na kasimputi ng buwan at napakasosyal tignan sa suot na little red dress. Kung tutuusin, alangang-alangan ang damit nito sa maliit na bar na kinaroroonan nila. Higit pa roon, tila hindi ito interesado sa paligid nito kahit halos lahat ay nakatingin dito. Mahinahanap ang babae. Careless na ito sa paghahanap nito sa kung ano o kung sino. Dahil hindi siya sigurado kung mararamdaman siya nito gaya na nararamdaman niya rito. Tumayo siya bigla at nagpaalam kay Misty. Dumiretso siya sa bar kung saan maraming bading at nakatayo at naghihiyawan. Umorder siya ng isang beer bago muling hinanap ang babae. Muntik na niya mabitawan ang kanyang beer mug na makita niya nakatabi na ang babae kay Misty. Nagmamadali siya lumakad pabalik sa mesa nila pero hindi pa siya nakakailang hakbang ay tumayo na si Misty at lumabas ng bar kasama ang babae. Hindi siya maaaring magkamali. Kailahin niya ang babae pero hindi tulad niya. Isa itong purong vampira at si Misty ang pakay nito sa lugar na iyon. Hindi siya nagsayang ng panahon. Sinundan niya ang dalawa. Mabilis ang takbo ni Solomon. Ang totoo ay alumpihit na siya dahil hindi pa siya nakakalayo ng mansyon kanina. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng kaba, pero iyon marahil ay ang hindi maipaliwanag na bilis ng pintig ng puso niya at tila bumabaliktad na sikmura dahil sa isipin may nangyayaring hindi maganda kay Courtney. Lalo pa niyang binilisan ng pagtakbo nang bigla niyang marinig sa hangin ang tinig ng dalaga. Solomon, saglit siyang napahinto. Lalo siyang kinabahan. Hindi siya maaaring magkamali. Si Courtney iyon. Parang umiiyak ito. Humihingi ng saklolo. Tinalo niya ang pinakamataas na talon sa tanang buhay niya. Walang humadlang kay Courtney nang tuluyan na siya makalabas ng mansyon. Nararamdaman niya na habang lumalapit siya sa lalaki ay tuluyan na natatalo nito ang kanyang mga depensa. Nasasabik na siyang malapitan ito gaya noon nangyari sa taniman ng mais. Hindi niya alam kung paano niya nilalabanan ang kapangyarihan nito. Nanatili lang ito nakatayo sa tulay. Siguradong sigurado sa sarili nito na hindi na nito kailangan pang lumapit dahil hindi niya kailangan labanan ang kapangyarihan nito. Nahihiya siya sa kanyang sarili. Kung mahal niya si Sol, hindi dapat siya makaramdam na tila uhaw na uhaw siya sa pag-ibig ng lalaki. Pumikit siya ng mariin. Pilit na nilalabanan ang kapangyarihan ng lalaki. Courtney. Lalo niyang idiniin ang pagkakapikit at inisip niya si Sol. Solomon, naalala niya ang mukha nito, gayon din ang ngiti, yakap at halik nito. Napahinto siya ng isang hakban. Solomon, sumikdo ang puso niya habang lumilinaw ang mukha nito sa imahinasyon niya hanggang sa tuluyan na siyang huminto sa paghakbang. Nagawa niyang pigilan ang sarili sa pagtingin sa lalaki sa tulay. Courtney, inuutusan na siya ng tinig na iyon. Pumikit siya ng mariin at kumapit sa imahe ni Solomon. Lumalaban ang kanyang katawan dahil nais niyang magtungo sa lalaki
pero ang isip at puso niya ay sumasalungat doon. Solomon! Malakas na tawag niya. Paulit-ulit niyang tinawag ito hanggang sa maramdaman niya ang nagbabagang mga matang iyon sa kanyang katawan. Pero lalabanan niya iyon hanggang kaya niya at hanggang sa bumalik si Sol para sa kanya. Naramdaman niya ng hilahin ng lalaki ang katawan niya palapit dito. Hindi! Hindi! Ayoko! Humalakhak ang lalaki sa kanyang isipan. Hindi! Tumulo ang mga luha niya habang unti-unti nabubura sa isip niya si Sol. Akin ka, Courtney. Akin ka. Humikbi siya sa pagtanggi sa sinabi ng lalaki. Naramdaman niya humakbang ulit ang kanyang mga paa patungo rito. Tumutulo pa rin ang kanyang mga luha habang pinipilit niyang ibalik si Sol sa kanyang isip. Kailangan niya ang tapang na naramdaman niya kanina, pero muli ay humakbang pa siya ng isa palapit sa tulay. Nagmamadaling sinundan ni Harper ng tingin si Misty at ang babaeng iyon bago siya nagtungo sa pinto. Ilang minuto na naunahang lumabas kasama si Misty. Paglabas niya, wala na ang dalawa. Humihingal na tumitingin-tingin siya sa lahat ng panig ng kalsada. Naamoy pa niya ang babae at mabilis sa sinundan niya iyon. Nagmadali siya sa pagtuntun dito. Hindi pa siya nakakaharap ng tunay na vampira o kahit man lang ng isang tulad niya, kaya abot-abot ka ba niya? Pero hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag may nangyari kay Misty nang wala man lang siya nagawa. Inalabas niya ang maliit na canister ng hairspray na palaging ipinapadala sa kanya ni Solomon mula na magkagulo sa site. Ganoon din ang lighter niya. Nanginginig ang mga kamay niya. Kinaparin niya sa bulsa niya ang kanyang lanseta. Inilagay niya iyon sa kanyang baywang bago ipinagpatuloy ang pag-tray sa amoy ni Misty at ng babaeng iyon. Sa isang maliit na eskinita siya nakarating. Nakita niya inihihiga na ng babae si Misty sa semento habang nakahabol ang nakabukang bibig nito. Wag! Malakas na tili niya. Sabay talon ng mataas. Nanginginig na sinimulan niya isprayan ang babae ng canister na nasa tapat ng lighter. Tumili at mabilis sa binitawan ng babae si Misty. Halata na bigla ito sa ginawa niya. Umatras ito. Hindi pa rin niya tinitigilan ang pagbubuga ng apoy rito. Nakarating sa dulo ng eskinita ang babae. Akmang susugurin siya nito nang bitiwan niya ang canister. Sabay hugot sa kanyang lanseta at buong lakas sa sinaksak ang babae sa leeg ng pasugod. Umatras ito, tulala at gulat na nakatingin sa kanya. Nakahawak ito sa lalamunan nito. Nakita niya may tumulong dugo roon, pero hindi niya inaasahan na bubulwak iyon sa liit ng ipinansaksak niya roon. Papatayin kitang bruha ka. Umalis ka dito. Kung hindi, tutuluyan na kita. Matapang na sabi niya. Pagkasabi niyon ay umurong na siya. Nang matapakan niya ang canister, ay nagmamadaling dinampot niya iyon at iniumang sa babae. Pero wala na ito. Muling humakbang si Courtney. May kumawalang ingay mula sa kanyang lalamunan, bunsod ng matinding paghihirap sa ginagawang pakikipaglaban sa nais mangyari ng lalaki sa tulay. Ayaw niyang basta-basta na lang sumuko. Nangako siya kay Sol na hindi niya ito iiwan. Subalit sobrang lakas ng kapangyarihan ng lalaki, lalo na ngayong malapit na siya sa tulay. Patuloy pa rin sa pagtulo ang mga luha niya. Solomon, iyon ang huli niya naisip bago tuluyan na silaw na kung anong liwanag ang kanyang isip at wala na siyang maisip na iba. Alam niya naglalakad siya patungo sa lalaki pero hindi na niya iyong malabanan. Isang hakbang pa at naramdaman na niyang tumupi ng kusa ang kanyang mga tuhod. Bumagsak na siya sa lupa. Naramdaman niyang iniwan siya ng malakas na pwersa nagpapalapit sa kanya sa lalaki. Bumalik ang init sa katawan niya. Nanginig din siya, dala ng lamig na biglang sumalubong sa kanya. Pagkatapos ay narinig niya ang kilig ni Sol. Bitawan mo siya. Tuluyan ng sumuko ang kanyang katawan. Natatanaw na ni Solomon ang mansyon. Mula sa pagtalo niya ay naulinigan niya ang nagsusumamong pagtawag ni Courtney sa kanya sa hirap na tinig. Lalo siya nagmadali. Kung nakakalipad lamang sana siya, ay mas madali niya madadaluhan ito. Nakita niya ang lalaki nakatayo sa tulay. Lumingon ito, kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga paa sa lupa. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Bitawan mo siya, sigaw niya. Humalakhak ang lalaki bago siya pinanlisikan ng mga mata. Walang epektong ginawa nito sa kanya at napagtanto marahil nito iyon kaya natigilan ito. Dahan-dahan siya naglakad palapit dito. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na akin siya? Akin siya. Aangkin ko siya, sagot ng lalaki.
Handa ako makipagpatayan para lang sa kanya. Huwag kang mag-alala. Pagbibigyan kong hiling mo. Ngumisi ito. Sabay kumpas ng kamay. Hinintay niyang may maramdaman siyang kung ano. But there was none. Inulit na lalaking ginawa nito pero wala pa rin nangyari. Galit at tinitigan siya nito. Narinig niya ang mga tumatakbong yabag na bumagal bago tuluyang huminto sa likuran niya. Wala kang kapangyarihan dito, estranghero. Wala kang pahintulot na pumasok dito. Umungol ang lalaki. Nanilisik pa rin ang mga mata. Hindi mo kami malalabanan dito dahil wala kang kapangyarihan dito. Kailanman ay hindi ka namin tanggap dito. Kukunin ko siya. Hindi na napigilan ni Sol ang sarili. Umangil siya at naglabasan ng kanyang mga pangil. Nalingkit ng husto ang mga mata niya. Pagkatapos ay inatake niya ang lalaki. Sumunod sa kanya sina Badong at Samuel. Nakaramdam siya ng iritasyon sa ginawa ng dalawa. Laban niya iyon, kaya sila lang ng lalaki ang dapat magtuos. Pero bago pa niya marating ang lalaki, mabilis na nakatalo na ito at biglang naglaho sa ere. Napatingala sila at pilit na inaninag ang anino nito. Pero tila tinanga ito ng malakas na hangin. Hindi na nila ito natagpuan. Nasaan siya, Tiyo? Wala na siya, Sol. Si Courtney, itinuro ni Tiyo Anselmo ang nakahandusay na dalaga. Nagmamadaling nilapitan niya si Courtney at maingat na kinarga ito. Nag-aapoy ang katawan nito na biglang nanginig ng marahil ay maramdaman ang malamig na kamay niya. Ipinasok niya ito sa bahay at ibinalik sa silid nito. Nakita niya si loob si Susan na nakaupo pa sa sahig at sapo ang ulo. Nasa tabi nito si Romeo na basang-basa ng tumampong tubig mula sa hawak nitong maliit na palanggana. Nilampasan niya ang dalawa at saka maingat ibinaba si Courtney sa kama. Kinumutan niya ito. Iniaabot ko ang palanggana kay Romeo nang biglang mamigat ang mga mata namin, Sol. Bigla kami nakatulog sa mismong kinatatayuan namin, paliwanag ni Susan. At sa dami ng bantay sa mansyon at sa visitors' quarters, wala ni isa mang tao sa labas kanina. Nakatulog lahat. Kahit kami ni Susan ay hindi nakaligtas sa kapangyarihang iyon, sabi ni Romeo. Napaisip siya, bakit lahat ay naapektuhan ng kapangyarihang iyon maliban sa kanilang tatlong magkakapatid at sa tiyuhin nila. Lumabas na ng silid ang mag-asawa. Pagkatapos ay dumating na ang tiyuhin nila. Pinatawag ko na si Susan ng doktor. Mas mabuting matignan si Courtney. Bukas ng umaga, kailangang ipagbigay alam kay Emerson ang nangyari. Sigurado nagkakagulo na naman sila ngayon sa site dahil sa itsura ng yungib dahil sa pakikipaglaban ni Samuel doon. Bakit pati sina Susan at Romeo ay na-hypnotize, Tiyo? Hindi sila ang Panginoon ng tahanang ito. Ako at kayo magkakapatid lang ang pwede tumanggap o tumanggi sa lalaking iyon. Si Courtney isang besita at sina Susan at Romeo ay mga tagisilbi lamang. Hindi niya patatahimikin si Courtney. Iyon din ang naiisip ko kung pagbabasehan ang mga sinabi ni Samuel. Kailangan ko siyang ilayo rito at dalhin sa isang lugar na tiyak kong ligtas. May puntong suwestyon mo, Solomon. Mahina ang katawan ni Courtney dahil halos maubos ang kanyang lakas sa pipipilit na labanan ang lalaking iyon. Kailangan niya magpalakas. Ilalayo ko siya rito. May pakiramdam ako na hindi si Courtney ang unang paki dito na lalaking iyon. Hindi iyon aalis dito at alam ko na higit niyang bibigyan ng oras ang unang ipinunta niya rito bago niya muling hanapin si Courtney. Aalis kayo? Kapag bumuti ng kaunting kalagayan niya, ay aalis kami. Lumapit si Susan na may dalang panibagong palanggana na maligamgam na tubig para ipampunas kay Courtney. Sa pagkakataong iyon ay hindi na siya pumayag na iwan kahit isang saglit ang dalaga. Hindi siya umalis sa tabi nito habang pinupunasan ito ni Susan. Dumating at umalis ang tinawag na doktor na titingin dito pero nanatili siyang naroroon. Lumingali nga si Harper sa paligid. Wala siyang nararamdamang presensya ng babaeng vampira. Saka pala nagmamadaling nilapitan niya si Misty na nakaupo na ng mga sandaling iyon. Ano iyon? Tanong nito. Wala yun. Nakagat ka ba niya? Naalala kong sinisikap niya kagatin ang leeg ko. Napahawak ito sa leeg niya. Nang tignan niya ay wala namang marka. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Tumayo siya at inilahad ang kamay dito. No. Nagpumilit itong tumayo mag-isa kahit nanginginig pa rin ito. Ang mabuti pa'y bumalik na tayo sa hasyenda. Ani niyang palingalinga pa rin sa eskinita sa takot na bumalik ang babaeng vampira at atakihin na naman sila.
Tumango si Misty. Naglakad ito kasabay niya, pero napansin niyang dumistansya ito sa kanya. Nang makabalik sila sa mataong kalsada, ay huminto ito at tinignan siya. Vampira ka ba? Ano? Pinagtaasan niya ito ng isang kilay. Yung totoo bakla, nakapamay-awang na sabi nito. Vampira ka ba? Hindi ito pinag-uusapan sa gitna ng kalsada, bruha. Mas mabuti na rito, matao, kaysa sa lugar na tayong dalawa lang. Gagang to, napataas na naman ang isang kilay niya. Hoy, baklang negra, kung vampira ako, pinagnasaan ko na sana iyang leeg mo. Hindi ka na sana umabot ng 1 linggo. Hindi ito umimik, pero halata nag-iisip pa rin ito. Kahit na, umamin ka na sa akin. Doon tayo sa loob ng bar para walang gaano makarinig sa pag-uusap natin. Hinawakan niya ito at kahit anong pilit nito makakawala ay hindi niya ito binitawan. Bumalik sila sa gay bar na pinanggalingan nila. Naghahanap ulit sila ng upuan at nang makakita ay umorder ng pagkain. Saka siya nagpaliwanag dito. Hindi na sila nakapag-take home na lalaki ng gabing iyon sa haba ng pagiging pag-uusap nila. Talagang ipinag-aadya pa rin si Courtney dahil dumating si Solomon sa oras. Hindi nadala ni Pasiano ang dalaga. Pero hanggang kailan mababantay ni Solomon si Courtney? Hindi lahat ng oras ay nasa tabi ni Courtney ang kasintahan. Samantalang desidito talagang kuhanin ni Pasiano ang dalaga, kaya babalik-balikan pa rin niya si Courtney para gawing kasintahan. Heto pang masaklap, si Misty, mga kafelisidad. Kamuntik na ding sipsipin ang dugo ng isang babaeng vampira at mabuti na lang to the rescue si Harper at nailigtas naman ni Harper si Misty. Yun nga lang, nagtatanong na ang baklang si Misty tungkol sa pagkatao ni Harper. Mga kafelisidad, umamin kaya si Harper sa kanyang newfound friend sa katauhan ni Misty? Kaya naman, abangan!